Magandang hapon po mga kababayan, merienda time. Kaya tayo ay bumalik dito, no? I-update natin si Kuya Benjamin na yung asawa niya ay mag-abroad, no? Hindi natin alam mga kababayan kung ay waiting na ba talaga or nag-apply pa, no? Kasi nasa Manila ngayon. So ngayon po mga kababayan, marami po talaga ang naiyak at sana, no, at nagsabi sa atin na wag na lang sana tumuloy dahil maliliit pa yung mga bata, pero hindi kasi natin alam mga kababayan kung ano ang napag-usapan ng mag-asawa, no, kasi bago nila yan ginawa, syempre po mga kababayan, nag-usap po sila kung ano po ba talaga ang dapat nilang gawin sa buhay para kahit pa paano maiahon sa hirap yung kanilang pamumuhay araw-araw. So ngayon mga kababayan, nandito tayo dahil meron tayong mga sponsors at nagbitbit muna tayo ngayon ng pangmerienda nila. At ito nga, may mga Jollibee, tapos meron tayo ditong gatas at diaper dahil nag-iwan naman din tayo ng cash no hapon dahil pambili ng gatas at diaper ng bata. So ngayon mag-a-update lang tayo, meron kaming pag-uusapan, no, at sana makontak din namin yung asawa niya ngayon dahil gusto ko rin makausap kung talagang makakaalis na or naka-schedule na para doon sa kanyang pag-abroad. So nandito tayo muli kay Kuya Benjamin. So ayan po mga kababayan, no, naabutan namin si Kuya Benjamin, naglalaban ng mga damit ng anak niya. So syempre siya muna ang naging nanay, tatay, no, lahat ginagawa ni Kuya Benjamin kasi walang choice, wala dito si Mrs. Kaya ngayon siya muna lahat. Kumusta Kuya Benjamin? Okay lang po. Ha? Okay? Okay lang po. So kayo muna ang labandera ngayon. Opo. No, labandero. So, kumusta ang trabaho ngayon? Wala pa po. Tatawagan na lang daw po ako pag may biyahe na po rito. Tatawagan na lang kung may biyahe. Opo. Naku, ako naranasan ko dati mag-apply sa iba't ibang company, no? Opo. Pag once na yan ang isagot ay tatawagan na lang pag may biyahe o pag may bakante, ibig sabihin nun malabo yun, malabo pa sa baha ng malabo pa sa tubig baha, no? So ibig sabihin habang nagaantay, gawa mo na ng paraan, apply mo na sa iba para kung saan yung mas nangangailangan na in-applyan nyo na agad-agad kailangan nila ng tao. Kung dito ka papasok, huwag kang mag-antay doon sa tatawagan na lang kung may bakante, kung may biyahe o ano pa man, ha? Kaya, kumusta si Mrs. pala nasa Manila? Ayun pa rin, ano pa rin. Ha? Wala ko siyang budget ngayon eh. Hindi ko siya makauwi. Gusto na ako niyang umuwi. Hindi, ibig ko sabihin, kumusta ang pag-apply ni Mrs. doon? Naka-apply na ba? Waiting na ba? Ano pa lang, waiting po sa biometrics niya po, saka OWA. Talagang naka-apply na. Opo. Pero wala pang schedule kung kailan aalis. Wala pa po. So, ngayon, nakatawag sa'yo. Opo, tumatawag. Kailan huling tawag niya? Kanina magka-text naman po kami, tapos tumatawag din po siya dyan kasi wala akong camera yung cellphone ko eh. Kaya Tawag hindi lang. opo. So, kumusta siya? Anong napag-usapan nyo kanina? Yun nga po, antayin niya nga daw pong matapos yun, tapos subukan niya raw humiram sa magiging amo niya ng pamasahe para makauwi raw siya rito. Kahit makasama lang daw yung mga bata kahit sandali. Gusto niyang umuwi muna saglit para bago siya umalis, makasama niya ang mga bata. Opo. Okay. Pwede ba namin matawagan siya? Pwede ba nating makausap? Pwede nating tawagan? Opo, pwede po. Sige, tawagan natin at makausap po yung misis mo. Ay, wala pa po akong load. Ako natatawag. Okay. Hello? Yes, ma'am. Magandang hapon. Kilala mo ba ako? Yes, ma'am. Boses pa lang. Kilala. Akala ko sabi mo, ay Kuya Will, ikaw pala yan. O, kumusta naman, Lynn? Kumusta ang buhay-buhay dyan? Ay, okay lang naman po. Kailan ang alis natin? Wala pa pong date. Pero waiting pa lang po. 18. Hindi po. Wala pa pong date. Waiting pa. Waiting pa kayo. So, talagang ikaw ba ay residido na mag-abroad? Oo naman po.
Talagang buong-buo na ang loob mo para mag-abroad at sa kagustuhan na mapabuti ang buhay-buhay kahit papaano. Kasi mahirap nito, marami sila, mag-aaral na po kasi yan lahat. Tama. Halos sabay-sabay din sila mag-aaral dahil magkakasunod-sunod lang sila eh. So sabi Kaya ni kailangan talagang yes. kumayod. Oo, tama naman, no. Sabi kasi ni lakay mo is gusto nyong umuwi dito kahit papaano habang waiting kayo. Katapos, Kailan ka matatapos sa mga requirements mo? sa 25 po. 25 ano ba ngayon? Matagal-tagal pa. 15 pa lang ngayon, ano? So 10 days pa bago ka makauwi. Sige, gagawaan ko ng paraan para makauwi ka dito, mapadalhan ka ni lakay mo ng pamasahe bago ka man lang Madam. bago ka man lang lumisan, mag-abroad, no? Makasama mo man lang kahit saglit yung mga anak mo, no? Ilang taon ba kontrata mo? 2 years lang po yun, madam. 2 years? 2 years mo lang, nilang mo lang yung 2 years Matagal-tagal yun. Madali lang naman lumipas ang araw, madam. Sa bagay, basta may pangarap, hindi iniinda yung araw, oras, no? Ang importante, yun nga sabi mo, may pangarap ka sa mga anak mo. Opo. Ito, naabutan namin yung lakay mo, naglalaba. Kailangan nilabhan niya, parang panty mo lang ata, wala namang mga damit nakikita ko. Ay, kakaluka. Natawa ako, pinatawa lang kita. Lynn, kasi nandito kami, no? At kasama po kayo dyan. kasama namin ngayon yung mga anak mo at saka si lakay mo. Ang kaya nandito ako, nag-update ako kasi pag-uusapan nyo, yun nga, naitanong ko, Kuya Benjamin, dito sa wife nyo, kung talagang buong-buo na yung loob niya mag-abroad. Ang sagot niya is buong-buo na para sa mga anak nyo. So, maganda. No, nandito kami, no, para umalalay lang, no, at baka magbago ang isip nyo, mag-asawa, or lalong-lalo na si wife nyo, ay magbigay kami ng panimulang negosyo. Sana, no, magbigay kami ng panimulang negosyo na kahit halimbawa kung nag-decide si Lynn, yung wife nyo, na ayaw muna niya mag-abroad at dito muna siya at palakihin mo na yung mga bata, siguro saka na lang pag medyo malaki na ang mga bata at mag-decide uli at para mag-ibang bansa. Kailang yun ay lang po, yun suggestion lang, no, suggestion lang yon na kahit papaano makatulong sa inyo, sa pamilya nyo. Kailang ang desisyon, no, ang desisyon nasa inyo pa yung dalawa. Sa inyo pa rin yung dalawa, no, sa inyo pa rin. Kasi ayaw ko naman pong dumating yung panahon na pigilan namin kayo na huwag kayo mag-abroad, gusto nyo mag-abroad, no, sa kagustuhan na kahit papaano mapagana yung buhay. At ayaw ko naman na sabihin sa inyo, ay wag mo na kayo mag-abroad, dito na lang kayo at magnegosyo kayo. Ngayon, baka mamaya hindi kayo papalarin sa pagninegosyo nyo, and then baka mamaya sabihin nyo sa akin, ay madam, sayang, sana nag-abroad na lang ako, sana napatayo ko na yung bahay, na mansion ko na yung bahay ko, yung ganon. So sa amin is advice lang, suggestion lang, nasa sa inyo po yon kung gusto nyo. Pero kung gusto nyo pa rin ipagpatuloy yung inyong pag-abroad, dalangin namin na mapaganda, at yun naman ay para sa mga anak nyo, no? Ngayon, kung sakaling gusto mo pa rin mag-abroad at nandito pa naman din si mister mo, no, pwede naman din namin siyang bigyan ng negosyo na habang ikay nasa abroad, ang siya naman, no, instead na magtatrabaho siya, dito na siya sa kanyang pagninegosyo, no, at ituon na lang niya doon kaysa sa trabaho na wala namang kasiguraduhan. So dito na siya sa munting negosyo niya, panimulang negosyo na para sa ganon, araw-araw meron siyang kita. So, okay sa inyo, Ma'am Lynn? Opo, madam. Mas maganda po yun na mayroon siyang pagkakaabalahan po dyan at kasama niya po yung mga bata habang ngayon po ako sa malaya. Gaano kahirap yung desisyon, Ate Lynn, na alam mo marami kang anak at lalong-lalo na ngayon na meron kang 5 months old
na bunso, gaano kahirap yung desisyon na yan bago mo napagdesisyonan? Gaano kahirap? Siyempre po, mahirap po kasi malalayo ka sa mga anak mo. Siyempre hindi araw-araw matutuloy ba yan yung paglaki nila, Mm-mm. pag-aaral po nila. Kaya, Mm-mm. pero kasi yung gagawin ko naman po para sa kanila, kaya magsasakripisyo ako. Ganun po. Para po sa kinabukasan nila. Kumusta ang puso mo dyan? Kumusta ang puso mo dyan habang nandito ka? Tapos nandito yung mga anak mo. Siyempre po, broken. Pero masaya naman po ako kasi nakakausap ko naman po sila sa video ko. Kahit pa paano maibsan yung lungkot. Kahit pa paano nakikita niyo yung mga anak nyo. Opo, madam. Ayan. Okay, kayo nag-message sa akin? Yes, madam. Ako po yun. Ayun. O bakit napaiyak si Kuya Binhamin? O anong mensahe mo kay wife mo, Kuya Binhamin? Sabi mo, ma, wag ka nang umalis. Dahil lang anak. Ma, ang hirap pa na maglaban ng panty. O mensahe mo kay wife. Yung mga luha na yan, bakit anong gusto mong sabihin kay wife mo? Ha? Na-miss mo na ba si wife mo? Namiss na rin po. O nandito pa sa Pinas, na-miss mo na. Paano pag nandoon na sa abroad nga eh? Yun nga po lagi namin pinag-uusapan. Ha? Yun nga po lagi namin pinag-uusapan. Pinag-uusapan yung... Pag malayo. Siyempre kailangan ko na rin humata na yung malayo rin siya. Di isipin mo na lang, nangangapit bahay siya, no? Humiram lang ng asin, bitchin, yung ganyan. Ang importante, nandito naman sa iyo, buo naman yung mga bata. So, alagaan mo na lang at huwag ka na magtrabaho, no? Okay ba sa inyo na maglako ka ng gulay, isda, karne, na naka-mini pedal ka, mag-ikot-ikot ka dyan sa barangay nyo? Opo. Kasi kung tindahan, walang bibili sa'yo dito. Wala po. Kasi ilan lang kayo, isa, dalawa, tatlo lang kayo. Oo, tangin lang lahat yon, wala nang bali. Maglako ka na lang, ha? Opo. Gagawa ako ng paraan na kahit paano may katuwang din si Mrs. mo habang nagtatrabaho kasi hindi pa naman siya agad-agad makasahod. Malaman yan bago yan uuwi. Mangutang mo na para kahit paano mayroon pang iwan sa inyo. Opo. No? And then, yung negosyo, para hindi ka na maghanap ng trabaho, focus ka na lang doon. Wala kang amo, wala kang oras, sarili mong oras, wala kang amo, hawak mo yung oras, hawak mo lahat. At sarili mong income. Di ba? Okay, sige. So, ganun. So, okay sa'yo yon yung mini pedal. And then, yung ano. So, ikaw, Lynn, okay sa'yo na maghanap buhay siya dito o ikaw na lang maghanap buhay dyan? Okay din po na maghanap buhay po siya dyan. Tama. Basta sa amin lang dalangin namin sana makatagpo ka ng mabait na amo at mapagmahal na amo at gaganda kahit paano yung pangarap mo marating mo, no? Dahil alaman namin na yung pag-alis mo na napakahirap, may mga bata pero nilabanan mo alang-alang sa mga anak mo. Halin. Okay, sige, salamat sa oras, ingat ka dyan. At gaya ng aking sinabi, magpapadala ako or si Mr. muna, no? At para makauwi ka muna dito bago ka umalis. Okay, sige, bye-bye Lynn, bye-bye, okay. Ngayon, respetuhin natin, no? Respetuhin natin dahil ayaw ko naman din mailagay sa alanganin na yung bang ako ang masisi pagdating ng panahon na baka mamaya hindi mag-succeed doon sa binigay nating negosyo. And then, syempre, hindi lang pangarap nila ay makakain, may kita sa araw-araw. Meron pa, no? Marami silang pangarap para dito sa mga bata. So, what if kung hindi natin maibigay yon? So, okay lang yon. Respetuhin natin yung ano man ang naging desisyon sa mag-asawa. Pero nandito pa rin, still, kahit aalis si wife, still nandito pa rin yung ating tulong, no, na nagagaling po sa ating sponsor. So ngayon, kaya nandito ako dahil nag-update po muna tayo, no, and then himay-himayin natin yan kung ano pa ang pwede nating itulong dito kay Kuya Binhamin habang nasa abroad si Mrs. So ayan, no? So ayos na yon yung napag-usapan natin na maglako-lako kayo ng gulay, mga ricados, isda, karne dito sa barangay nyo.
Ha? Okay na po. Hindi kayo nahihiya na magpipidal kayo? Ha? Hindi po. Okay, sige. So, ayun, okay na. Ha? Trabaho naman po yun. Tama. No? At wala kang amo. Sarili mong kita. Apo. Lahat. Apo. Oh. Kaysa ngayon na mag-a-apply ka tapos sabi mo, sa ka na lang, wala pang di pa kailangan. Mas maganda, sarili mo na ng income. Apo. Okay? So, okay, may dala-dala kami sa inyong Jollibee. Oh, may Jollibee. Ano bang laman yan? Ito madam oh. Wow, Manok chicken at at spaghetti. Wow, ang sarap. Oh. Kanin dito madam? May kanin Pag din gusto ha. ka Pag kanin, gusto niyang ha? rice, Kanin. so may rice din. Nakarang araw, nag-iwan tayo pambili ng gatas. So tumawag muna ako kay Kuya Binhamin kung anong ginagamit na gatas dito sa anak niya kasi mahirap naman yung paiba-iba yung brand ng milk. So ayan, at binilhan natin ng gatas at binilhan din natin ng diaper. Ito yung kay Baby Boy. Oh, dito ko na ilagay ha. Ano ko sa din? So ayan mga kababayan, maraming salamat po muli sa inyo, no. Ang daming napaiyak dito sa kwento ng mag-asawa at sa mga bata. No, talagang ganun ang buhay. Nandito na ito eh. So kumbaga wala nang atrasan. Pag ikaw ay nakalusong sa baha, no, wala nang balikan kasi nandoon ka na sa gitna. Kailangan gagawa ka ng paraan ngayon kung paano ka makarating doon sa gilid na hindi ka maanon sa baha. So yun lang po yun mga kababayan. Lakasan lang ng loob yan at diskarte, no, dahil kung mahina ang loob mo, at magpapatalo ka doon sa hina ng loob mo, kung hindi mo makamit yung pangarap mo. Kaya si Mrs. nakitaan naman natin, no, na talagang buong-buo na yung desisyon niya at malakas ang loob niya, alang-alang, no, pipilitin niya, lakasan yung loob niya alang-alang sa kanyang mga anak. So ayan, nandito tayo dahil in-update natin sila. Kaya maraming salamat po sa ating mga sponsor at sa ating mga viewers na walang sawang manunood, no. Ito na po yon. So abangan nyo po ang kasunod nito dahil marami pang pwedeng mangyayari. So mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan paki-share at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Tarita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye!